Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang paghahanap sa malabong kabalyero noong unang panahon. May isang kaharian na kilala sa lakas nito. Gising na, prinsesa! Ngunit sa loob ng palasyo, naninirahan ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang lahat. Prinsesa? Prinsesa! Hiya! Merong nasa panganib. Isa pang beses. Bilis! Kilalanin si Prinsesa Brie. Mula sa isang murang edad, ang lakas at katapangan ay palaging nakabihag sa kanya. At habang siya'y lumalaki, nag-ensayo siya kasama ang bawat sundalo roon, kahit ang pinuno ng labanan. Kung sakaling may labanan, maawa ko sa kalaban. Prinsesa! Iha. Hoy, Lucy! Huwag mo akong mahoy! Wala ka sa iyong silid. Nag-aalala ako. Sa anong bagay? Tingnan mo ang mga kalamnan nito. Kasalanan mo kung bakit siya ganyan. Ano? Malakas at may kakayahan. Naiinggit ka lang kasi ako ang kanyang Lokong batang sundalo. Ngunit ika'y malakas, may kakayahan at maganda. Ano ang pakiramdam ng talo, batang sundalo? Prinsesa? Si Lucy ang personal na katulong at kompetente ni Brie. Lagi siyang tumatanggap ng mga kalokohan ng prinsesa. Hindi ka pa kumakain ng almusal. Ano ba ang kailangan kong... Kamahalan? Prinsesa? Anong Ito ang bolang kristal ng aking ama. At? Nakita mo na yan dati. Hindi ko pa ito nagagamit dati. Ang bolang kristal ay regalo sa hari mula sa isang dakilang salamangkero na tinatawag na Merlin. Kapag dumingin dito, makikita ang lahat ng katotohanan. Ano ang dapat kong itanong? Kung tungkol sa magiging kasintahan mo. Sa tingin mo ba ipapakita nito sa akin ang aking lalaki? Kung ipakita sa iyo ay kambing, magkakaroon tayo ng problema. Hiniling ni Brie sa mahiwagang bola na ipakita ang taong mamahalin at mapapangasawa niya. Umikot ang mahika sa loob nito, hanggang sa unti-unting mabuo ang isang anyo at lumitaw ang imahe ng... Isang kabalyero! Ayan! Guwapo siya. Ang kabalyero ay talagang isang makisig na lalaki at hindi maialis ni Brie ang kanyang mga mata sa kanya. Ha? Anong nangyayari? Sila nanonood ng may panghihinayang habang lumabo ang imahe at biglang naglaho. Hoy! Anong nangyayari? Hindi ko alam. Paano kung ito'y masamang pahiwatig? Prinsesa, kalma. Pumunta tayo kay Merlin. Naglakbay sila patungo sa bayan ni Merlin. Isang kilalang salamangkero na namumuhay bilang isang ermitanyo, nakatago sa isang madilim at maruming kuweba. Hindi ka panipaniwala. Baka siya'y mahiyain. Natagpuan nila ang kanyang yungib at bumaba sa isang paikot-ikot na hagdang pababa. Ang ganda! Wow! Tao po? Magandang araw, kamahalan. At sa'yo din, Lucy. Bakit niya tayo kilala? Alam ko ang lahat. Anong palagay mo sa aking madilim at maruming kuweba? Narinig mo ako? Sinabi ni Brie kay Merlin ang nangyari. Naghihintay sa kanyang tugon. Isang maliit na aberya. Isang aberya? Bigla na lang nawala ang aking magiging asawa. Ang pangitain, hindi siya. Ang mahika ay hindi eksaktong siyensya. Kaya ang ating kapalaran ay nasa kamay ng aberyadong mahika? Magtiwala ka. Lahat ng ito ay magiging maayos. Ngunit kung papahintulutan mo ako, may mga bagay pa ako na dapat gawin. Nag-aatubiling umalis si Brie at Lucy. Sabi ng salamangkero, huwag mag-alala. Hindi ko kayang maghintay. Kailangan ko siyang hanapin. Paano? Hindi nga natin alam ang pangalan niya. Mag-iisip ako ng plano. Nagpasya si Brie na itago ang sarili at hanapin ang gwapong kabalyero. Ako, isang kabalyero, at ikaw, aking tagapaglingkod. Hay, kung may mangyari man, pakisabi sa hari na ito ay iyong ideya. Nang sumapit ang gabi, perpektong nagbalat kayo sina Lucy at Brie.
Ang ganda ng espada na yan. Tinago ito ng ama ko sa isang espesyal na silid. Ano? Anong sasabihin niya kapag nalaman niyang nawala ito? Huwag mag-alala, hindi naman niya ito ginagamit. Ngayon, ang espada ay isang mahiwaga na pinahihintulutan ang may hawak nito na hindi magagapi. Ito ay ninakaw at niregalo sa ama ni Bree. Ngunit si Bree, wala siyang kaalaman tungkol dito. Kaya, anong plano? Walang takot na pinuno? Hahanapin natin ang aking gwapong kabalyero. Makikilala ko siya pag nakita ko siya. Mukhang may pag-asa. Magtiwala ka sa akin. Mahahanap natin siya sa madaling panahon. Naglakbay sila sa mga lupain at ilog. Ngunit kahit anong gawin ni Bree, hindi niya siya mahanap. Siguro wag mo na lang gamitin ang magandang mga mata habang inilalarawan siya. Ngunit talaga namang gwapo ang mga iyon. Habang nasa kanilang misyon, nakatagpo sila ng isang masiglang puok na puno ng mga kabalyero at mga manonood. Marahil makakahanap tayo ng ilang impormasyon dito. Naglakbay sila sa buong puok hanggang sa makarating sa isang sentrong lugar kung saan nakalagay ang isang gintong sinturon. Makinig kayo. Malapit nang magsimula ang malaking kompetisyon para sa gintong sinturon. Sino sa inyo, matatabang ng mga kabalyero, ang hahamo? Isang paligsahan ito. Ay, sana makasali ako. Ang ating misyon ang dapat unahin. Maswerte sila dahil lahat ng mga kabalyero na ito ay naiiwasan ng sakit ng pagkatalo. May ilang kabalyero na nakatayo sa tabi at nakarinig sa kanya. Natalo? Nang may hina mong mga braso sa pinakamarami. Lalabang ka sa isang uod, binata. Alam mo ba, kamahalan? Pwedeng maghintay ang ating misyon. Tama ka, Lucy. Ipapakita ko sa kanilang isang bagay o dalawa. Nang siya'y humakbang sa puok, lumapit ang kanyang mga kakumpetensya. Ang mahika ng espada kasama ang kahangahangang kakayahan sa pagkikipaglaban ni Bree ay nagbigay sa kanya ng hindi mapigilang lakas. Sa huli, natalo niyang silang lahat. Wala na ba siyang maghahamon sa akin? Mukhang kukunin ko ng sinturon. Teka! Ha? Sino? Ako? Ikaw na magnanakaw! Humarap si Bree at nakita ang isang kawawang kabalyero na humampas sa kanya. Nagbanggaan ang kanilang mga espada. Ang kanilang lakas ay nagtutugma sa isa't isa. Oh! Oh, hindi! Tigil! Ngunit walang isa sa kanila ang tumigil. Ikaw! Aking espada! Ikaw? Tumawag sa akin? Magnanakaw? Pinanood ni Lucy habang sa labis na desperasyon nagawa ng kabalyero na basagin ang salungso ni Bree. Ikaw? Ikaw ay isang babae! Oo, ako nga. Bastos na lalaki. Pero, ako? Ikaw ay isang kabalyero? Hindi. Yang espada ay sa akin. Sino nagsabi? Ibigay mo yan. Kung gusto mo, pumunta ka at kunin mo. Nagtitigan sila sa isa't isa. Hindi kita mahamon kung hindi ka isang kabalyero. Sige, itago mo ang espada. Ngunit babalik ako para dito. Meron muna akong tatapusing misyon. Oh, sigurado ka bang hindi ka tumatakbo palayo? Kamahalan? Ang misteryosong kabalyero ay tumalikod at umalis. Ayos ka lang? Oo, kakaibang lalaki. Pasaway na kabalyero siguro. Wala pa tayong alam na pangalan niya. Oo, paano ang malas? Nagpatuloy sina Bree at Lucy sa kanilang misyon. Habang naglalakbay, nakaramdam si Bree ng kaguluhan. Iniisip mo pa rin ang tungkol sa gunggong na yon? Hay, hindi ko mapigilan, Lucy. Ang kanyang lakas, ang kanyang kabayanihan, parang may kakaiba sa kanya. Oo, hindi mo na kailangan ang iyong matipunong kabalyero? Oo, hindi. Ibig kong sabihin, meron akong ibang taong dapat pakasalan. Ngunit ang lalaking ito ay Tinawag ka niyang magnanakaw. lahat ito ay nakakalito. Biglang, nakita nila si Merlin na papalapit sa kanila. Merlin! Ha? Kamahalan? Anong ginagawa niyo dito? Akala ko ba na ikaw ay alam ang lahat? Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kanilang misyon. Kailangan mo akong tulungan na hanapin siya. Maswerte ka. Meron ako isang bagay. Siguraduhin mo lang na hindi ito malabo. Naglabas si Merlin ng isang maliit na bato. Habang bumubulong, inilapit niya ang kanyang kamay dito. Siya yan! Iyan si Artigal, isang kabalyero na kilala sa kanyang tapang at lakas. At mukhang siya ay
Nahuli ng masamang reynang si Rosa. Ano? Kilalang malupit si Reyna Rosa. Ililigtas ko siya. Prinsesa? Hindi pwedeng wala akong gawin. Pakiusap, Lucy. Hay, sige na nga. Ang espadang iyan ay may malakas na mahika. Hindi alam ang kanilang pagkabigla. Masusing sinuri pa ni Merlin ang espada. Nadarama ko na ang espada ay naghahangad na makabalik sa tunay nitong may-ari. Ang taong para sa kanya ito hinulma. Ang lahat ng usapang ito ay nakakapagod na. Paalam, mga mahal ko. At bago pa man sila makapagsalita, siya ay naglaho. Hindi ko alam kung gusto ko siya o hindi. Tara na! Naglakbay sila ng walang hinto at di nagtagal ay narating nila ang kaharian ni Reyna Rosa. Ang lahat ay mukhang luma at sira. Ayun! Ang palasyo, mataas at nakakatakot, ay striktong binabantayan. Naisip ko kung mayroon pang ibang paraan. Oh! Sumunod ka sa akin. Nanonood si Bri na nalilito habang papalayo si Lucy. Narating nila ang isang lumang nakahiwalay na sirang bahay. Ang bawat kaharian ay may lihim na pasukan. Natagpuan ko na! Agad na umusad ang estatwa sa tabi. Ang talino mo! Silang dalawa ay bumaba sa mga hagdang bato patungo sa isang madilim na lagusan. Dumiretso ito sa pribadong hardin ng Reyna. Sila ay nagtatago habang sinusubukan nilang hanapin si Artigal. Oh! Halika na, kuskusin ng mabuti yan. Ang aking mga laso. Anong nangyayari? Siguro, Hoy! Biglang lumingon si Bri. ikaw si Artigal. At ikaw ang magnanakaw. Asan ang aking espada? Oh, ikaw ang aking kawawang kabalyero. Kawawa? Sinabi ni Bri kay Artigal ang lahat. Tinitiyak na hindi niya kailanman ninakaw ang espada. Nakinig siya ng may pagkabigla. Ngayon, bakit ka nakadamit ng ganyan? Ang misyon ko ay ligtas ang aking mga kaibigan. Ngunit nahuli ako. Ipinaliwanag ni Artigal na hinuhuli ni Reyna Rosa ang sino mang kabalyero na tumututol sa kanya, pinapasuot ng damit pambabae at pinagtatrabaho para sa kanya. Ang aming mga sandata ay kinuha. Ngunit ngayon, meron na tayong pagkakataong manalo. Kailangan nating palayain ng lahat. Sa palagay ko, hindi. Sa takot ang lahat, biglang lumitaw si Reyna Rosa na nagngangalit. Ang lakas ng loob mong makialam sa kaharian ko. Sa parehang paraan na naglakas loob akong agawin ka. Nagsimula ang isang mabangis na labanan. Sinikap ng mga kabalyero ang kanilang makakaya ngunit hindi nila ito nagawa. Kami na ang bahala. Magaling ang laban ni Artigal at Bri, ngunit hindi pa rin ito sapat. Hayya! Akala mo talaga mananalo ka? Ha! Artigal! Bri! Ha? Hindi sa pagkakataong ito. Ano? Hindi! Isang walis? Bagay na bagay sa kanya. Malaya na tayo. Nagdiwang ang mga kabalyero sa balita ng pagkatalo ng Reyna. Nagdaos ng pagdiriwang ang kaharian. Kamahalan, kailangan ko ng mahabang bakasyon pagkatapos nito. Alam mo, ang mahika ng bolang kristal ay maaaring magulo. Pero sa tingin ko, nagsasabi ito ng totoo. Wala kang pakialam ng iyong magiging asawa, isang magnanakaw? Kung ayos lang sa iyo, ang iyong magiging asawa ay isang kawawang kabalyero. Balang araw, tayo naman. Oh, tahimik!
Bakit ka sobrang kawawa nang magkita tayo? Ang aking reputasyon ay nagdala ng mga kalaban mula sa iba't ibang panig na patuloy na humahamon sa akin. Kung wala ang aking espada, Sige. Ang paglalakbay ni Bri ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng katatagan at tunay na pagkatao. Ang mga panlabas na paghatol ay madalas na nagdadala ng mga hindi pagkakaintindihan. Gayunpaman, kapag naglaan ka ng oras upang obserbahan at hayaan umunlad ang mga bagay, makikita mo talaga ang pinakakahangahangang katangian ng isang tao.